Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Kandumaan, Mandaue City. So magko-comment po tayo mga kababayan ngayon sa ating mga kababayan sa Davao City kung ano na ang kaganapan at nang nangyayari doon. Parang minarsyalo na ang ating kababayan sa Davao mga kababayan. So by the way mga kababayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber. At maraming salamat din sa mga subscriber na palaging sinubaybayan ang ating mga video mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawang manood sa ating mga video at comments para naman ipaalam natin sa mga kababayan natin na hindi pa alam ang nangyari sa Davao. By the way mga kababayan, ano naman to ang Davao? Bakit naman ang Davao palagi ninyong ginaganyan? Alam mo mga kababayan, ang nangyayari doon sa Davao dahil sa ipinalabas nila si Kibuloy na wanted. Yun ang katotohanan mga kababayan. Dati naman peaceful Davao, walang magkaguluhan. Ito naman ngayon, walang magawa ang mga police o mga law enforcement agency kasi may ito ay galing sa itaas, galing sa Kalabaw, galing sa highest rank officials dahil nagagamit sila sa political. Ano ang dapat gawin nito mga kababayan para hindi sila magagamit sa mga political harassment sa ganitong klaseng paraan mga kababayan? Dapat pagtuunan ninyo to ng pansin Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung ibang mga senador dyan. Ano pang ginagawa ninyo? Bakit hindi kayo nag-privilege speech ang ganyang klaseng mga gawain? Alam nyo naman na pinanalo kayo ng taong bayan. Alam nyo naman na panig ang taong bayan sa inyo. Bakit hindi kayo nagsasalita tungkol dyan? Hihintayin ba ninyo na mayroong mamamatay dyan? Mga kababayan, hihintayin pa ninyo mayroong mamatay? Andyan pa kayo mag-privilege speech sa Senate? Bakit palagi tikim ang bibig ninyo ng ganyan? Ipakita ninyo kung ano ang nasa isipan ninyo, kung ano ang instance ng taong bayan. Ipakita ninyo. Itong si Senator Tulfo, o bakit hindi ka? Ikaw na ang palaging pabida-bida dyan. Kung mag-imbestigar ka, atulan mo na ang tao na may kasalanan. O ngayon, ano na? Pwede ka rin mag-imbestiga? Mga kababayan, ano na? Wala man lang ni isang senator dyan na magsalita tungkol sa Davao. Congressman Pulong, magsalita ka, mag-privilege speech ka. Ipakita natin na tayo ay para sa taong bayan. Hayaan mo ng iba dyan. Talagang nasa panig sila ng administrasyon. I-privilege speech niyo kung nasa inyong posisyon na pwede kang mag-privilege speech. Sa bayan ito ng Congress at Senate. Bakit hindi naman yan, di ba mga kababayan? Kung babatikusin kayo, ilan lang ang babatikusin sa administrasyon. Ito ay panig sa administrasyon. Pero sa karamihan mga kababayan ay panig sa inyo mga kababayan. Alam natin yan sa ang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito lamang ay political harassment sa kanyang pagkatao kasi tinutulungan niya ang bansang ito upang mawala itong CCP-NPA, upang mawala itong NPA. Pero anong nangyari? Mas pumanig pa ang administrasyon sa NPA kaysa propaganda, kaysa pilit
pilit na mawala itong NPA. Bakit ganyan? Mga kababayan, ganyan naman lang ba tayo? Kawalang hiya. Palagi na lang tayong ganyan, mga kababayan. Isipin mo, iisipin mo, ang Davao parang nasa isipin mo ang Davao na pinaka-peaceful na syudad sa buong Pilipinas. Parang Maynila na ito. Ang Maynila, ito ay worst, number 5 city in all over the world. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ipamukha sa taong bayan na ang Davao ay pinaka-worst. Dahil ba ito sa 10 million boundary ng administrasyon nito? Dahil ba ang Estados Unidos nagbibigay na $2 million at ibigay ninyo ang 10 million? Yun ba, mga kababayan? Talagang itong buhay ito, wala na talaga tayong pag-asa sa ganitong klaseng pamaraan sa administrasyon na ito. Kapag kakalabanin mo sila, patay ka, may kaso ka. Pagpanig kasi na okay lang, walang problema. Bakit ganyan tayo? Kasi sa administrasyon na to, kanya-kanyang diskarte sa kanyang posisyon. Tingnan mo ang DPWH, bago lang nagsalita, 5,500 floods control na ginastuhan ng 540 billion. Bulyaso, 3 araw lang lumipas, tapos ang SONA, tapos ang baha rin. Dito nakikita na walang floods control ang nangyayari, di ba? Preventive lang, i-prevent lang ang floods. Kalukuhan talaga itong DPWH. Kalukuhan talaga. Kaya ayaw nila kanta PRRD mamuno, kasi ang lahat ng transaksyon sila ay taga mabubulyaso. By the way, mga kababayan, maraming salamat sa iyong suporta at sa iyong pagtitiwala bilang isang mamayang Pilipino. Hanggang dito na lang. God is good all the time. All the time, God is good. Pitching your ganinyong tanan, mga kababayan.